mga ka-wonder! Magandang hapon sa inyo dahil hapon po ngayon. So, makakapaglakas ako ng boses dahil umalis ang aking mga amo. Wala rin yung aking alaga. Yung aking alaga ay laging sinusundo dito pagka Saturday ng mga anak niya. Kasi malakas pa yun. Ipinapasyal yun lagi. Mahilig sa pasyal yung matanda. Pag ako naman ang kasama, inaantok ako sa kotse. Talagang antok na antok ako. Pero yung matanda, ang galing ha. Ang tibay niya sa antok ay ako inaantok talaga ako sa kotse. Kaya okay lang hindi nila ako isama. Pero ang gaganda lang napunta nila one time na isama nila ako. Ang ganda ng lugar, ang daming napuntahan sa isang araw na gala. Pero ang tibay ng matanda sa gala. Ang galing nga eh. So, mga ka-wonder, ang i-share ko po sa inyo ngayon ay ang aking marriage life. Kasi, April 18 po. April 18 po ngayon. So, yun, ngayon, i-advance ko na kasi April 18 po. Anniversary ng kasal namin ng asawa ko, my ka-wonder partner in life. So, ang aking asawa, si Vic Signo. So, ayun po, kinasal po kami ng April 18, 1999. So, 22 years na po kami ngayon. So, share ko lang po sa inyo yung buhay may asawa na katulad ko po na nakapag-asawa ng taga Maragondon, na maraming sacrifice pagka nagbuhay asawa talaga, totoo po. Dahil katulad ko po na sa totoo lang po, lumaki ako sa Valenzuela. So, hindi man po ako gala. Sa bahay lang ako. Siyempre, nung nakapag-asawa na, yung environment na napuntahan ko ay ibang-iba sa kinalakihan ko. So, malaking adjustment sa akin yun nung ako'y nag-asawa. So, ang adjustment ko po nung nag-asawa ko doon, unang-una po yung syempre, nung kinasal na kami, ay nanirahan kami sa isang kubo. Nagtayo na kagad kami ng kapirasong kubo. Tumira kami doon. Walang ilaw. Gamit lang namin lampara. Naglalaba ako sa ilog. Ang gustong-gusto ko yun. Dahil yung talagang mahilig kasi rin ako sa environment talaga. Gustong-gusto ko yun. Okay lang sa akin yun. Kaya maganda. Kaya talagang ang pag-aasawa, hindi natin masasabing yung isa lang ang magsakripisyo. Kailangan dalawa kayo, 'di ba? 'Yun ang sabi. Sa hirap at ginhawa magkasama. So, maraming pagbabago sa akin doon, kahit po talaga sa pagluluto, dahil hindi naman po talaga ako masyadong marunong sa pagluluto. Isa rin po yun sa aking struggle bilang may asawa, dahil hindi ako marunong magluto. Tapos yung hindi ko rin po alam paano magkatay ng manok, maglinis ng palaka, at maglinis ng isdang buhay. Diyan ko lang naranasan talaga sa buhay sa Maragondon, yung ganon, yung utusan ako ng aking husband na, magkatay ka ng manok kasi meron pa tayong patrabaho. So, problemado ako dyan pagdating sa pagkakatay ng manok talaga dahil takot ako sa dugo. Tsaka naawa ako sa manok. Magkatay. So, ang nangyayari sa akin kapag magkakatay ng manok, inaantay ko yung ibang magagamas. Kasi wala naman doon na ang husband ko dahil nandun na sa trabaho na, nasa gamasan. Nasa gamasan din sa amin, nasa isang kupunan. So, magluluto na ako ng kanin. Ang problema, yung pagkakatay ng manok. Mag-aantay pa ako ng ibang tao na darating doon na magagamas din. Siguro nakaka-relate naman yung iba dyan. So, ano yung gamas? Yung magdaano ng damo sa palayan. Yun, yung mag-aantay ako ng tao na tutulong sa akin para magkatay ng manok. Tapos, bago pa ako makakaluto niyan, anong oras na rin. Siyempre, lilinisin pa yung manok. Yun din po isang pagbabago sa akin. Yung pagluluto naman po sa gulay, yung minsan hindi ko po makalimutan na pagluluto ng gulay ay ang himbabao. Doon mayroon kaming papanday. Si Ode pa yung panday namin. Na hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak dahil hindi ko naman akalain na hindi pala isinasama yung tangkay ng himbabao. Ang ginawa ko doon, sinama ko lahat mga ka-wonder yung pati tangkay. So, kaya habang kumakain yung panday namin, tsaka sila, si Vic, kumakain sila, naghihimay sila nung himbabao. Hindi ko naman alam na hindi pala isinasama yon.
Tapos yun din po yung paglilinis ng palaka. Takot na takot ako dahil yung palaka, buhay pa hinahabol ko pa kung paano ko hawakan dahil madulas. Kung paano ko katayin, paano putulan na ulo, talagang takot na takot ako. Paano ko sila linisin. Yung natutunan ko rin yun. Kailangan pala matutunan yun dahil wala iba aasahan kundi ang sarili. Kaya marami pong adventure sa buhay may asawa. So, minsan po yung buhay pa sila mama, dumadala yung mga kapatid ko. Ano na si Leia Wo, yung kapatid ko yan. Sasabihan ako niya na, ate, mas matanda ka pa kay mama, tingnan mo itsura mo, ang itim mo na. Kasi sinasabi ng asawa ko, yung kulay ko ay hiram na kulay. Hindi katulad nila na maputi. Sabi ko, okay lang, kahit na mangitim ako. Kasi dito, yung lugar na napuntahan ko, maraming libre. Hindi katulad sa Maynila, na kung wala kang piso, hindi ka makakabili kahit malang ilang pirasong sili. Eh dito maraming libre. Libre, ayan. Lumalabas yung tunay kong pagkabisaya, waray. Kaya libre minsan. Talagang matigas yung pronunciation ko minsan. Talagang lumalabas yung pagkabisaya ko at waray. Kasi waray kami. Yun, yan. Kaya malaking pagbabago. Kaya pagka nagkakaroon kami ng problema, sa totoo lang mga ka-wonder, ayaw namin na malalaman ng iba. Sa amin na lang. Ayaw kong magkwento sa iba. Dahil pag nakapagkwento ka sa iba at maling tao na kwentuhan mo ng problema yung mag-asawa, maaring mailako ka pa. So, mas magandang kung kaya niyong i-resolve yung problema niyong mag-asawa, na kayo lang ang magsusolve, kayong dalawa lang. Huwag nyo nang kung kani-kaninong ikwento. Kasi minsan yung kapulaan ng isa ay kapulaan na rin ng asawa. Sa akin yun, ewan ko lang sa iba kung gano'n yung kanilang parang kasabihan. Sa akin, kapulaan ng asawa ko, kapulaan ko rin. Kaya, yun, ayaw kong magkaroon kami ng pulaw. Habagay, wala naman pong perpektong relasyon sa mag-asawa. Natural lang po yun. Kaya, minsan kami, yun, minsan may naririnig ako sa iba na, ba't sila, hindi naman, tagal na nila nagsasama, hindi naman sila nakikita ko na nag-aaway, ganyan. So, meron din naman, may mga hindi rin naman napapagkaunawaan kami. Pero pag may bisita kami sa bahay, pinapakita namin na okay kami. Yun, ganun. Pero pag talikod ng bisita, ayun, wala nang pansinan. Yun. Pero pag may problema kami, pinag-uusapan din naman namin. Kailangan tanungin yung partner. Ano ba ang problema? Kasi hindi ko naman nababasa ang isip mo eh. Kailangan kausapin mo siya. So, sana, yung asawa rin natin, sabihin kung ano ang problema dahil hindi man natin alam kung ano yung nasa isip nila. Dahil hindi naman tayo perfecto, di ba? Tapos yun nga, yung huwag tayong ikumpara sa iba na si ganto. Eh, masakit kaya yung gano'n, yung ikinukumpara ka sa iba. Siyempre, tayo naman ay may mga uniqueness, kaibahan, di ba? Yun, kaya ayaw ko nang ikinukumpara ako sa iba dahil iba may kanya-kanyang abilidad, kakayahan, kanya-kanyang kapintasan ng bawat isa sa atin. Kaya, uniqueness nga, may kanyang kaibahan. So, yun nga, yung sabi ng kapatid ko, pagka nagkakaproblema, ayun nga, yung sabi ko ng kapatid ko, ate, ang itim-itim mo na, ganyan. Hindi ka ba nahirapan dito? Sabi ko, okay lang, masaya ako dito. Yun, pag nagkakaproblema, ayoko namang sabihin kung kani-kanino. So, pag may problema, ayoko rin magsabi kay mama noon. Kung ano, sa amin lang. Kasi ayoko sabihin ng magulang ko na, pinili mo yan eh, di harapin mo. Di syempre, pangangatawanan ko. Kung ano yung naging desisyon ko, pinangangatawanan ko. Yun po, pero sa awa po ng Diyos, katulad yung nandito ako ngayon, pinangatawanan ko to na sa totoo lang, ayaw pumayag talaga ng asawa ko na mangibang bansa ko. Dahil, yung isang linggo nga lang ho na wala ako sa bahay, ay hindi na ako mapakalian. Yung pakalayang taon. Kaya nung umalis ako, pumunta ako dito, ay matagal din bago ako kinibunyan. Pero kasabay nun ay ang mga stress ko sa trabaho, struggles. Pero awa ng Diyos, nalampasan ko rin lahat yun.
Kaya, sa relasyon po, kailangan po talaga yung tiwala. Huwag po nating sirain yung tiwalang ipinagkakaloob sa atin ng ibang tao, lalo na ng asawa. Kaya sabi ko sa kanya nung nag-abroad ako dito, magtulungan tayo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano kasi hindi naman ako katulad ng iba. Mag-abroad ako para sa atin, hindi para sa sarili ko. Sabi kong ganun. Kaya, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kaya, ako sa kanya ganun din. Malaki ang tiwala ko sa kanya kahit saan siya pumunta. Nasa sa kanya na yon. Kaya ang sabi ko sa kanya, pag ako pinalitan mo, para kang nagtampo sa kaning mabango. Kaya, yun. Share ko lang din sa inyo yung aming, syempre, may mga pagsubok, pero hindi dapat mag-iwanan. Kayo ay magtulungan. Kapag ang isa ay may problema, kausapin mo siya, ano bang problema? Magbigay ka ng magandang payo sa kanya. Kung alam mong mali yung desisyon niya, sige, anuhin mo siya, encourage mo mali yan, hindi ganyan. Siya ganun din sa'yo. Mag-open communication kayo. Sabihin mo sa kanya, yung lahat, kung anong problema, huwag kayong maglihim sa isa't isa. Open communication. Yun. Tsaka, yun nga yung sabi niya sa akin, tulad ngayon, sabi niya sa akin nung tanggal na yung tampo niya sa akin nung pumunta ako dito. Sabi niya, sige, pag uwi mo, gusto ko makita mo lahat ng pinaghirapan natin. Kaya ayun, lucky ako, tuntua ako, nakita ko na. Unti-unti yung pinaghirapan namin nandiyan na. I-share ko rin po sa inyo yun simula sa umpisa hanggang sa unti-unti pong nabuo yung aming dahan-dahan lang yung aming bahay. Kaya masaya ako dahil hindi ako nagkamali sa taong pinili ko. Happy 22 years wedding anniversary sa asawa ko. Mahal na mahal kita at ang mga bata. Salamat sa mga bata. At kailang lahat ng pagsubok kaya nating lampasan yan. Basta tulong-tulong tayo at yung tiwala sa atin sa isa't isa, wag nating sirain. Kasi yun ang puhunan natin hindi lang sa buhay mag-asawa at maging sa ibang tao na nagtiwala sa atin. Kaya dito sa napuntahan kong amo, napakaswerte ko dahil biruin mo kung tutusin ko lahat ng aking na-advance sa kanila ay 7 buwan. Na iyon po ay naharang pa ng aking broker. Sabi ng aking broker ay huwag magtiwala sa akin dahil baka raw run away ako. Sabi ko sa aking amo, hindi ko gagawin yun. Gusto kong umuwi sa bahay. Sabi kong ganun. Hindi ako tulad ng iba. Alam niyo, kaya sila nagtiwala sa akin dahil sabi ko para magkaroon din sila ng panghahawakan sa akin. Ipinahawak ko sa kanila yung aking passport. Sabi ko, eto po yung aking passport para magtiwala kayo. Napakahalaga sa akin ng passport na yan. Dahil pag wala yan, hindi ako makakauwi sa amin. Kaya pagka nabayaran ko na yung hiram ko po sa inyo, pwede nyo na pong ibalik sa akin. Kaya, kahit naharang ng broker ko yung in-advance ko sa amo ko, sabi ng amo kong babae na nagtitiwala sa'yo yung kapatid ko, kaya kahit sinabihan siya ng broker na huwag magtiwala sa akin, ay masaya din siya dahil hindi nagkakasakit yung kanilang nanay. Yung inalagaan ko ngayon ay 93 years old, wala siyang sakit, wala siyang maintenance na gamot, masayahin siya. Assist ko lang po siya sa paliligo, sa paglalakad, sa pagtulog, yung magkatabi kami. Wala siyang sakit kaya maalwan ako dito. Ang trabaho ko dito ay konting walis-walis, hugas ng plato. Assist ko lang siya, hindi katulad sa mga nakaraan talaga na halos wala akong tulog. Na halos buong araw ako nagtatrabaho, konting pahinga. Tapos may mga bata pang alaga. Tapos stress pa ako sa kakaiisip dahil may kasama ka nga sa bahay. Kung ano-ano namang ang iniisip sa akin kahit na kababayan din natin siya. Kung ano-anong iniisip tungkol sa akin. So, stress talaga ako sobra. Pero hindi ko naramdaman yung stress na yun dahil
Lagi ko lang pag naisip ko yun, lagi, Lord, kayo na po bahala kung talagang gusto nyo tumagal ako dito. Kayo na po bahala sa akin kung ano po yung kaloob nyo. So, sa hindi ko po inaasahan na palipat ako ng amo. Kaya nandito ako ngayon. Kaya, salamat sa aking mga anak, sa aking asawa na lubos ng pagtitiwala sa akin. Kaya sabi nga na iba namang mga kaibigan sa akin dito, buti hindi ka naghahanap dyan ng ano. Sabi ko, hindi. Nandito ako para sa pagtatrabaho, hindi para sa kung ano-ano. Pinagkatiwalaan ako ng asawa ko, kaya ayaw kong sirain yun. Oo, marami dito, may mga asawa, nagkakaroon din ng asawa dito. Nasa kanila na yun, kung mahal nila yung asawa nila, pamilya nila, hindi nila gagawin yung pagkakamali. Kaya, yung tiwala ay mahalaga na huwag tayong masira sa kanila, sa mga taong tiwala sa atin. Kahit nga yung, tingnan nyo, yung ibang tao, hindi nila ako kilala, pero nagtiwala sila sa akin. Kasi naging totoo ako. Kinuwento ko sa kanila yung buhay ko, yung buhay ng pamilya. Kinuwento ko sa kanila, nag-open ako sa kanila. Hindi ako naglihim sa kanila ng kung ano ako. Kaya kahit sinasabi ko sa kanila, minsan nagugutom ako. Sinasabi ko rin sa kanila, kaya lang medyo kuripot kasi o medyo may hindi naman sa pagkamadamot yung amo ko lalaki dito, kaya ang laki na pinayat ko talaga. So guys, mga ka-wonder, yun lang po share ko sa aking ka-wonder partner, si Big Signo. Kaya I'm so lucky, and kasabihan, God giving you, give me you. Tama ba yun? Siguro yun nga yung ang Panginoon binigay ako sa kanya. Tama ba? Siguro ganun nga yung kantang yun, yung God give me you. Kaya, i-share ko yun po sa buhay namin mag-asawa. Kung kayo po ay may pagkakanaan, pag-usapan nyo, huwag nyo nang ikwento sa ibang tao, kayo na lang dalawa. Kung anong hindi mo nagustuhan sa asawa, kausapin mo sa asawa, ganun din, mag-open talaga. Hanggat maaari ay kayong dalawa mag-resolve, huwag nyo ikwento sa ibang tao. Kung kaya nyo rin lang resolvehin. At kung magkukwento kayo sa ibang tao, ay doon sa tamang tao na hindi kayo malalako. Ayun lang po ang aking maibabahagi bilang buhay may asawa. Dahil kami po ngayon ay 22 years wedding anniversary na namin. So tumagal din kami, awa ng Diyos. Na marami pang wedding na anniversary yung dumating sa amin. So, mga ka-wonder, sa pag-abot po ng pangarap, kailangan po talaga kasama ang pamilya. Kapag isa lang ang bigat, hindi kaya ng isa. Kailangan may katuwang po talaga. Katuwang ang asawa, ang mga anak, mga magulang, mga kapatid. Katuwang po. Kaya salamat din sa aking bayaw, kay Rodel Signo. Shout out sa iyo at sa pamilya mo. Kay Dayan, salamat. At sa mga tumulong sa amin sa bahay, sa unti-unting pagbuo na aming bahay, maraming salamat. Sa aking anak, kay Prince Arbic. Yan silang dalawa na papa niya, halos silang dalawa talaga ang bumuo din yung nandun. Kasi nagtipid kami, talagang wala kami ibang pera, kundi yung padala ko lang na kaunting pang materyales, yun. Awa ng Diyos, ayan, nandiyan, nakita ko na. Share ko rin po sa inyo yung unti-unting pagbuo ng bahay po namin. So, yun po, wala pong mahirap na trabaho sa taong determinado. Kaya mga ka-wonder, masarap po na makita mo ang pinaghirapan ng buong pamilya na nandyan na. Kaya tulong